Ngayong araw na ito po ay bibigyan natin ng pansin ang inihayag kamakailan lamang sa kapulungan ng House of Representatives nitong si Congressman Toby Chanco. Ang binanggit po niya na malinaw sa pattern ng kung papaano napapalusot ang mga pondo at naitatago sa loob ng Kongreso na minsan hindi napapansin dahil hindi binibigyan po ng focus and attention itong mga party list operations at mga pinapalusot na pondo sa pamamagitan ng party list. Maganda po at binanggit ito ni Congressman Toby Chanco sapagkat ang mga pasimuno at mga may malalaking pananagutan at kasalanan sa krimen ng pandarambong at pagkukulimbat at pandurubo, pangungurakot sa ating kabanang bayan ay marami po sa kanila nagtatago sa party list na grupo. Una, si Saldico na isa sa itinuturo na punong matadero, chief na tagapagkatay, pangunahing kriminal na itinuturo ng mga testigo na siya ang bumibira at nagsagawa ng pangunahing operation para sindikatuhin at durubuhin ang pundo ng bayan. Of course, ang kanyang chief orchestrator at ang kanyang master at tagapagtaguyod niya, tagapagprotekta ay si Romualdez at si Marcos. So ang pinagtataguan ni Saldico ng kanyang mga pundo, mantakin mo may isa siyang operation na nag-i-involve ng 13 billion pesos. Tago niya ang kanyang mukha doon sa kunwari ay nakapasok sa kanyang party list na Ako Bicol. Ayun. At mayroon din siyang kabuang mga diniskarte na mga 50 billion pesos sa loob lamang po ng isang taon na operation niya according kay Senator Sherwin Gatchalian. At ito po ay ginamit niya na pamamaraan maliban po na siya ay mayroong mga kontraktor na kumpanya na siya din po ang nagmamay-ari. Kunwari ay nag-divest po siya ng kanyang interest at hindi na niya ito ginagamit ang kanyang poder at pangalan, subalit alam po natin na yan ay diskarte at kalukuhan nitong kolokoy at sindikato na si Saldico. At isa dyan na kumpanya yung notorious na SunWest Corporation. At ito ay maraming pangungontrata. Pinapatulan ni Saldico pati ang mga laptop computers na nagsusupply siya ng overpriced by as much as 400%. Mantakin nyo yan. At yan po ay ibinuko at itinuro mismo ni Vice President Sara Duterte na according kay Vice President Sara Duterte ay nagsagawa sila ng separate investigation at lumalabas na ang diskarte at pasimuno sa pagnanakaw ng mga pondo sa DepEd gamit ang pangungontrata sa laptop supply ng mga laptop computer si Saldico at ang ginamit niya SunWest Corporation. Ang isa pang ginamit niya, mga kababayan, ito pong Hightone Corporation. Nangungontrata din ito mula doon sa mga pundo at mga nakakalap na mga diskarte ni Saldico sa loob ng Kongreso gamit ang party list na Ako Bicol. Mayroon nga silang kontrata na ang presyo ng per kilometer should be only around siguro mga dapat nasa 15 million lang, no? Ang presyo ng per kilometer kay Saldico po umaabot ng 300 million per kilometer. Mantakin nyo yan. At yan po ay ibinulgar mismo ng mga taga DPWH na ang pangungontrata ni Saldico ay talagang tiba-tiba ang pagnanakaw at pangungulimbat. At ginagamit niya ang kanyang mga construction group na siya din pong nagmamay-ari at nagkokontrol, and of course itong Ako Bicol party list. Pangalawa, yan din po ang ginagamit nitong si Martin Romualdez sapagkat maliban po na siya ay kongresista dyan sa distrito sa Leyte, sa Tacloban, si Martin Romualdez po at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari din ng isang negosyo na ang pangalan ay Tingog Party List.
Kagaya ni Saldico, bilyon-bilyon din po ang pondo na pumapasok mula sa kaban ng bayan, idiniskarte nila at ginawang insertions, mga parada at sagasa na pundo at kanilang ibinubudbud dyan sa kanilang party list para itago. So dalawang party list na, no? Ang Tingog party list ni Martin Romualdez at ang Ako Bicol party list ni Saldico. At mayroon pa po itong isang grupo din ng sindikato na mga mangangatay ng pundo at kaban ng bayan gamit ang diskarte at palusot po sa tinatawag na flood control projects at mga insertions. Ito po naman ang CWS party list ni Congressman Garjola na halos po mahigit mga 20 billion pesos ng kanyang kinontrata sa area pa lang ng Bulacan ay halos hausyaw at siupaw na pangungontrata, kung kaya po lunod sa baha ang maraming bayan at mga barangay sa Bulacan. Yan. So tatlo na yun, ano? Ako Bicol party list ni Saldico, ang Tingog Sinirangan party list ni Martin Tambaloslos, at pati po itong CWS party list ni Garjola. At of course, may tatlong party list pa na notorious din sa pangungulimbat at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito naman, mas delikado pa ito sapagkat itong magnanakaw at mandarambong na party list, ginagamit nila ang pundo nila para sa pagpupundo sa gawain ng CPP, NPA, NDF. At ang aking tinutumbok dito ang tatlong party list na hawak at kontrolado ng NDF at patuloy na namamayagpag at nangungulimbat dyan sa loob ng Kongreso sa pundo ng ating pamahalaan. Ang una, ang Alliance of List. Ito pong ACT Teachers Party List ay hawak ito ng gumagalaw ito at lumalangoy sa sektor ng mga pampublikong guro. At ang mga nominado nito at mga umuupo na opisyal ng party list na ito, kagaya ni Franz Castro, nila Antonio Tinio, ay mga aktibong operatiba sa urban operations ng CPP, NPA, NDF. So, ACT Teachers or Alliance of Communist Teachers. Ang pangalawang party list na hawak ng ay ang Gabriela NPA Lovers Party List. Hindi na po ito nanalo nitong election 2025, pero dahil sa sindikato ni George Garcia, ni Romualdez at ni Marcos sa COMELEC, nakalusot dahil pinadisqualify po nila ang Duterte Youth Party na nakakuha ng mahigit 2 million votes, hindi nila pinaupo on the ground of technicality. Kaya nga habang walang reversal of decision sa bahagi ng Korte Suprema, hindi po makakapasok at makakakuha ng kanilang nararapat na upuan sa Kongreso na ipinunga ng sindikato na operations ito, kung kaya nakabalik ang Gabriela NPA Lovers Party List. So pangalawa na yon. Ang pangatlong party list ng CPP, NPA, NDF ay ang Kabataan NPA Recruiter Party List. So tatlo, Alliance of Communist Teachers, Gabriela NPA Lover Party List, at saka yung Kabataan NPA Recruiter Party List. Lahat ng ito hawak ng wins. So ang Ako Bicol, Tingog Sinirangan, ang CWS, ang Alliance of Communist Lover Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List, iilan lang po ito sa mga sinindikato na party list. At ang malala dyan, ang Tingog Sinirangan na yan, o Tingog Party List, kontrolado yan ni Martin Romualdez at negosyo nila yan. Ganon din po itong Ako Bicol. At marami pa na mga iba pang party list. Sa estimate po ng mga sources of information natin sa Kongreso, hindi po bababa ang kinulimbat na pondo ng party list ng CPP, NPA, NDF every year. Hindi yan bumababa po sa 1 billion na pera ang nakukuha nila. Projects, privileges, mga diskarte sa panunuhol na nagmumula kay na Martin Romualdez at kina Marcos. Mantakin po natin mga kababayan, 1 billion minimum ang average na nakukuha na pondo ng kalaban ng gobyerno, tagapagpabagsak ng ating gobyerno, pumapatay at nanga-ambush ng sundalo at mga pulis na nununog ang grupo nila. Sila ang nagtatakip, sila ang nagbibigay ng cover.
Sila ang nagbibigay ng abogado, sila ang nagbibigay ng propaganda support, sila din ang nagbibigay ng pondo. Gamit ang pera ng pamahalaan, gamit po ang pondo ng mamamayan. Itong tatlong party list na ito. So, mga bata-bata ito. Lahat ni Martin Romualdez at bata-bata ito ni Marcos. Sapagkat ginagamit ito para maging attack dog na parang mga asong ulol upang wasakin, intrigahin at atakihin, siraan ng tunutudo ang Duterte political camp. Particular na si President Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Kaya, hindi po katakataka na namamayagpag ang mga party list na ito sapagkat si Romualdez mismo negosyo niya party list. Ang Tingog party list. Si Saldico negosyo niya, hindi lang pangungontrata, kundi pati po ang party list na Ako Bicol. At para everybody happy, pati ang mga pinapapunduhan at binibigyan po ng biyaya ni Romualdez, nila Marcos at ng sindikato sa Kongreso, di bali ng dumami ang kanilang armas, magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng allowances, suportang pinansyal sa NPA at pati na sa mga operatiba ng National Democratic Front, di bali nang lumakas ang kanilang recruitment at di bali nang lustayin at iwaldas ang pondo ng mamamayan papunta sa mga kalaban ng gobyerno, itong mga party list ng bilang mga attack dogs o mga asong ulol upang magwasak at manalanta at sumalakay sa mga Duterte political groups and allies. Yun. So, tamang-tama lang ang itong panawagan ni Congressman Toby Chanco na dapat mandatory sa House of Representatives na nandyan ang mga party list na ito na magkaroon po ng open, publicly displayed at open for internet and open public information na ma-access at makikita po ang mga proyekto at pundo na dumadaan at napupunta dito sa mga party list na ito.